471. Sa oras na iyon, si Dustin at ang kanyang koponan ay nagpapahinga sa kakahuyan. Pagkatapos nilang talunin si Jade at ang kanyang koponan, kailangan nila ng pahinga. Ang ilan ay pagod habang ang ilan ay nangangailangan ng oras upang gumaling mula sa kanilang mga pinsala. Natatakot ako na lahat ng tao sa lugar na ito ay manghuli sa iyo. Si Alston ay isang palihim na tao. Sabi ni Otis na baka sa mukha ang pag-aalala. Dustin, nakakuha ka ng higit sa 100,000 puntos. At ang iyong cultivation base ay nasa Divine Realm lamang. Natatakot ako na ang gantimpala na inaalok ni Alston ay magdudulot ng maraming tao. Habulin mo, nag-aalalang sabi ni Bernie. Siya at ilang mga banal na Diyos ay tinatrato si Dustin bilang kanilang kaibigan at sila ay nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Huwag kang mag-alala. Ito ay isang laro ng pagpatay. Sa katunayan, medyo nakonsensya ako sa pagpatay sa napakaraming inosenteng tao dito. Kompetisyon. Pero ngayon, hindi na niya ako kayang yakapin. Ilalabas ko lahat ng mga iyon. Lakas ng loob na atakihin muna ako. Sa pagkakataong ito, may magandang dahilan ako para patayin sila. Malungkot na sabi ni Dustin. Tingnan mo ang mukha niya. Ang kanyang malupit na bahagi ay nagising. Natitiyak ko na kahit na ang mga katamtamang antas na banal na Diyos ay magkakaroon ng problema. Pinapatay ako gamit ang aking kasalukuyang lakas at hanay ng mga kasanayan. Kaya walang dapat ikabahala. Sa lalong madaling panahon malalaman nila kung sino ang tunay na mangangaso. Ang mga mata ni Dustin ay puno ng pagpatay na layunin. Nang makitang hindi nagpakita ng takot si Dustin at sabik na siyang lumaban. Si Otis, si Bernie at ang iba pang mga banal na Diyos ay humanga sa kanyang katapangan. Haha, Dustin, naniniwala ako sa lakas mo. Siguradong pagsisisihan ng mga gustong umatake sa iyo ang desisyon nila. Tawa ng tawa si Maggie. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa bounty sa ulo ni Dustin. Napakalaking apoy. Pumunta ka, simula ngayon. Kailangan na natin. Makukuha natin ang kanyang mahigit 100,000 puntos. Idagdag mo pa yan. 100,000 bilang A. Tapusin natin si Dustin. Kaya natin. May 3 man lang si Dustin. 1,000 puntos. Hinihintay ba natin? Tere kunin na natin. Bilasan natin kanina. Maraming team ang nagsimulang sumugod at hanapin si Dustin. Ito ay naging isang karera sa, tingnan mo, oras. Ilang nasa katanghaliang gulang na katamtamang antas na mga banal na Diyos ang nakatayo. Sa harap ni Alston, ang balita tungkol sa gantimpala. Nasa Divine Realm lang siya at tapos na ang lahat ng mga medium grade na banal na Diyos sa lugar na ito. Katamtamang antas ng mga banal na Diyos. Haha, magaling. Ngayon, si Dustin ay ang kaaway ng lahat ng mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Lugar na ito. Tingnan natin kung gaano siya katagal. Kung ano ang nakukuha niya sa pakikipaglaban niya sa akin. Ngayon kailangan niyang magbayad. Magpahinga ka muna. Kapag nakakuha kami ng isang salita, sabi ng may pagkamayabang. Ay gayon. Ibinalik ang lahat laban kay Dustin. Na tumabi kay Alston ay pinuri siya. Woods. Nagpapahinga pa rin si Dustin at ang kanyang team. At ang kanyang magulong magic treasure. Ang pinakamahusay na tao upang pinuhin ang magulong magic treasure na ito. Ipaalam sa akin. At ipagkakatiwala ko. Paraan. Ang kabuoang lakas, sabi niya sa mga miyembro ng team niya. Sa nakamamanghang kayamanan sa magulong magic treasure. Akala nilang lahat, namangha pero walang nang-ahas, ng halaga ng magulong magic treasure. At ang responsibilidad na, ang pangunahing puwersa ng napagpasyahan nila sa kanilang mga puso na ang taong nararapat makatanggap ng magic kayamanan ay dapat. The best kung aayusin mo ito. Biglang sabi ni Kisley. Ano? Napatulala si Dustin. Oo. Ay napakabilis. Walang medium grade na banal na Diyos ang magagawa. Ang plaute ay napakalakas. Pinuhin ang plaute na ito. Makakakuha ka ng isa pang kapaki-pakinabang. Kayamanan. Sa sandaling pinuhin mo ang plaute na ito.
na isa ring magulo. Kung gagawin mo, iilan lamang ang maaaring tumayo sa iyo. Paliwanag ni Kisley. Tama siya. Kapag nakakuha ka ng dalawang magulong magic treasures, ang iyong combat power ay gagawin. Tiyak na walang cap-Ares. Maging kami ay matatalo sa iyo sa ilang strike lang. Dustin, kapag pinino mo itong plauta, hindi ka magagapi. Dagdag ni Bernie. Well, may katuturan iyon. Kung ang magulong magic treasure na ito ay dinadalisay ng ibang miyembro, magagawa natin makakuha ng isa pang makapangyarihang kasama. Pero mas maganda kung si Dustin na lang ang magpino nito. Tumango si Otis bilang pagsang-ayon. Karamihan sa mga miyembro ng koponan ay nagbigay ng kanilang pahintulot. Hindi nakipagtalo ang iba sa team kahit na gusto talaga nila. Pinuhin ang plaute sa kanilang sarili. Sige, dahil sinabi ninyong lahat, aayusin ko itong jade flute. Sa wakas ay pumayag na rin si Dustin. Sa totoo lang, gusto rin niyang makita kung gaano siya kalakas minsan. Pinino niya ang magulong magic treasure. Sige, kung ganoon, Dustin, maaari ka nang magsimulang magtrabaho sa plauta. Maraming grupo ang dapat na naghahanap sa iyo habang nagsasalita kami. Pagkatapos mong pinuhin ang plaute na ito, magkakaroon ka ng sapat na kapangyarihan upang protektahan sarili mo. Udyok ni Otis. Nasa na? Natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili sa isang tahimik na lugar sa malapit at nagsimulang pinuhin ang plauta. Daan-daang Earth Dragon ang nakatago sa ilalim ng lupa sa loob ng isang dosina milya sa paligid nila. Sila ay nagsilbing scouts ni Dustin. Sa sandaling dumating ang isang estranghero sa kanilang paningin, agad nilang babalaan si Dustin. Lumutang ngayon ang jade flute sa harap ni Dustin. Ang numerong lumulutang sa itaas ng kanyang ulo ay nagbigay ng napakalaking halaga. Kapangyarihan na bumabalot sa plauta. Maraming mga koponan ang naghahanap kay Dustin. Sa tuwing magkocross ang mga grupong ito, sila ay agad-agad sumabak sa isang matinding labanan. Kung tutuusin, nasa kompetisyon pa sila. Samantala, sa isang lugar sa isang lambak, isang medium grade na Diyos ay pag-uulat kay Alston. Alston, kumalat na ang balita tungkol sa bounty para sa ulo ni Dustin. Kahit saan. Sa kasamaang palad, wala pa kaming balita tungkol sa kanya. Ang katamtamang grado na banal na Diyos ay nagpaalam. Humph! Ang daming talo na walang kakayahan. Inis na hinampes ni Alston ang kanyang mga kamao. Naiinis na siya sa maliit na pag-unlad sa bagay na ito. Tumahimik ka, Alston. Napakalaki ng buong lugar na ito. Tsaka may pagkakataon na natakot si Dustin dahil sa bounty sa kanyang ulo. Baka nagtatago siya sa isang lugar. Kaya nga, mahirap para sa amin na hanapin siya. Mahirap makuha siya sa maikling panahon. Pasensya na, aliw ni Meredith. Ibigay ang aking utos na kailangang hanapin ng lahat sa aking pangkat. Dustin, dapat nating mahanap ang bastard na iyon sa lahat ng paraan. Kinagat ni Alston ang kanyang mga ngipin sa pagkadismaya. Lalo siyang nagalit. Sa parehong oras, si Dustin at ang kanyang koponan ay nananatili sa kakahuyan. Si Dustin, nakalahating araw nang naka-cross-legged. Biglang, binuksan ang kanyang mga mata. Nagawa ko. Natutuwang bulalas niya. Nagkaroon ng malapit na koneksyon sa pagitan ng plauta at Dustin. Haha, pino ko ang dalawang magulong magic treasure. Ang isa sa kanila ay maaaring lubos na mapabuti ang aking bilis. Habang ang isa pa, maaaring makatulong sa pag-atake sa mga kalaban. Sa rate na ito, maaari kong tugma ang ilan sa aking kakayahan ng malalakas na kaaway sa lugar na ito. Naisip ni Dustin. Lubos na namangha sa kanyang pag-unlad. Paano nangyari? Nang makita niyang bumangon si Dustin, tumakbo si Otis, papunta sa kanya. Ang iba pang miyembro ng koponan ay sumugod din sa kanyang tabi at pinalibutan kanya. Matagumpay kong napino ito. Masayang ibinalita ni Dustin. Panahon na para hanapin ang susunod nating target. Na ang kompetisyon. Mabilis at umatake. Paalam ni Dustin. Tara na. Nang kakahuyan. Lahat sila ay mabilis na kumilos. Pumunta sa malayo. Sumunod din ang mga dragon sa lupa. Woods.
Si Dustin at ang kanyang mga tauhan. Underground observed lahat sa loob ng 12-dosenang milya sa paligid. Sila, ipinadala nila ang kanilang nakita. Nangangati si Dustin na humanap ng grupong susubok sa kanya. Makalipas ang ilang oras, Dustin, nang higit, isang grupong hindi kalayuan sa kanila. 30 milya ang layo, at sila ay parating. Dustin guy for more than a day. Daan-daang milya. Parang naghahanap ng karayom sa A. Nagreklamo sa, huwag kang malungkot kaya. Madali lang si Dustin guy. Hindi na kailangang maglagay ng 100 ni Alston. Isipin mo na lang. At 3 magulong magic treasures. Gagawin din natin. Kahit aabutin tayo ng 1 buwan at kalahati. Oras na para tayo ay masiraan ng loob. Maging alerto. Pinuno. Ang ibinigay ng kanilang pinuno ay sapat na upang mapanatili sila. Alam na, itong team talaga. Ipakita mo sa kanila ang anumang awa. Naisip ni Dustin na may isang ng mga dragon sa lupa sa ilalim ng lupa. Nalaman niya ang kanilang pinag-uusapan. Kumpanya ulit, sinenyasan ang kanyang pangkat na sundan siya. Tumakbo siya patungo. Inilabas ang kanilang espiritual na kahulugan upang hanapin ang anumang mga palatandaan ng kay Dustin. Parang at ang aura niya. Maghanap ka ng kahit ano. Isumbong mo agad sa akin. Utos ng pinuno. Gumawa ng paraan ang mga tao. Ang grupo ay isang binata. Si Dustin yun. Kailangang magtrabaho ng husto para lang tumingin. Malamig si Dustin. Ngumiti at inilagay ang kanya. Nasa harapan mismo ang taong hinahanap-hanap nila. Isang nakapangangilabot na kapaligiran ang Bomb Alotsa. Binasag ng team nila ang katahimikan. Siya yung lalaking hinahanap namin. Ay, naaalala ko ang kanyang hitsura at aura ng kanyang espiritual. Ipinagpalit sa loob. Hinala at kuryosidad. Elvis Deng. Ang pinuno ng pangkat sa wakas. Dustin. Dapat marami kang ginawa para subaybayan ako. Sagot ng mahinaong ngiti. Nagpakita ka ba sa amin? Elvis. Naguguluhan siya sa ginawa ni Dustin. Kahit sinong matinong tao ay iiwasan. Mga taong humahabol sa kanila. Bakit ang taong ito ay kusang loob? Ipakita ang sarili sa kanila. Isa ba itong setup? Napaisip si Elvis. Haha. Bakit hindi? Sa tingin mo matatakot ako sayo. Mga mahina kayo. That's a very ridiculous claim. Mahinahong sagot ni Dustin. Hindi siya nagtaas ng boses. Siya ay simpleng binubuo at pakikipag-usap nang makita ang pabago-bagong ugali ni Dustin. Nagsimulang kumupkop ang pinuno ng pangkat. Pagdududa, anong balak niya? Bakit siya pupunta sa atin? Nagtaka si Elvis Deng. Haha, isa ka lang mahina sa Divine Realm. Sok. Hindi talaga ako makapaniwala na isang cultivator sa Divine Realm. Maaaring kumita ng mahigit 100,000 puntos sa lugar na ito. I guess you're either very lucky, or you're good in scheming things. Sa kasamaang palad, nakilala mo kami. Kahit anong laro ang nilalaro mo. Kami, kukunin ang anumang mayroon ka. Elvis, ano pang hinihintay mo? Let me kill this nobody. Isang makapal na lalaki, hinihingi sa kanyang mapanghamon na boses. Galit niyang tinitigan si Dustin gamit ang malalaking mata nito. You idiot! Pagpapali sa kanya ni Dustin. Ngumiti siya at sinulyapan lang ang galit na lalaki. Brat, pasensya ka na ha. Pagsisisihan mo ang sinabi mo. Punta ka sa impyerno. Ikaw brat, ang napakalaki na lalaki ay lumipad sa galit. Humakbang siya at kinawayan niya ang kanyang napakalaking mace kay Dustin. Whoosh! Ginalaw-galaw ni Dustin ang kanyang katawan at nawala. Bago pa man makapag-react ang makapal na lalaki ay nakatayo na si Dustin. Sa likod niya, inunat niya ang kamay at hinampas ng kamay ang napakalaki na lalaki. Isang sword light na naglalabas ng malakas na aura ang lumitaw sa kanyang palad. Ang liwanag ng espada ay tumagos hanggang sa likod ng matipunong lalaki. Nag-iiwan ng butas sa kanyang katawan. Sa isang sigaw, namatay sa lugar ang matipunong lalaki. Ang kanyang napakalaking katawan ay bumagsak sa lupa na may malakas na kalabog. Nakuha ni Dustin ang sword light ng Divine Swordsman sa fallen na ito. Divine Valley. Mula noon,
Itinago niya ito sa kanyang katawan. Dumudugo na naman ang palad ko. Nakakatakot ang sword light ng Sword Emperor. Bulong ni Dustin. Sarili na may mapait na ngiti. Natagpuan niya ang isang hiwa na dulot ng liwanag ng espada sa kanyang palad. At may dugo. Labas nito. Maingat niyang ibinalik ang liwanag ng espada sa kanyang katawan. It's your turn now. Bulong ni Dustin sa mahina at mapanganib na boses. Pagkatapos, ipinatawag niya ang Jade Flute. Go to hell. Kayong lahat. Sumigaw siya. Nag-concentrate siya at may lumipad na flute sa katawan niya. Pagkatapos ay nagpipe siya ng A. Malambing na himig. Ang makapangyarihang mga note ay nagmula sa plauta at pumuno sa hangin tulad ng mga kawin ng isda. Matikas na lumalangoy sa tubig. Ang mga tala ay tumusok sa mga katawan ng mga katamtamang antas na banal na mga Diyos. Alinman sa pagpipigil sa kanila o pagpapasabog ng kanilang mga katawan. Biglang-bigla, ang mga tunog ng pagkabalisa ay maririnig sa lahat ng dako. Ito ay hindi maganda. Ito ay isang magulong magic treasure. Lahat, mag-ingat, huwag kumilos ng mag-isa. Dapat nating sama-samang salakayin siya kung hindi. Lahat tayo ay mamamatay. Elvis frantically reminded his team. The second he recognized that ang plaute sa mga kamay ni Dustin ay isang magulong magic treasure. Boom! 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 Tumango bilang pagsang-ayon. Naglunsad ang bawat miyembro ng pangkat ni Elvis. Malakas na pag-atake kay Dustin ng buong lakas at kasabay nito. Whoosh! Ginalaw ni Dustin ang kanyang katawan. At nawala sa manipis na hangin. Nalilitong tumingin si Elvis at ang kanyang mga tauhan sa paligid. Wala kahit saan si Dustin. Matagpuan. Alam nilang nagtatago lang siya sa kung saan. Malapit na, sa susunod na segundo, lumitaw si Dustin sa isang ligtas na distansya at nilalaro ang flauta. This time, nagpapipe siya ng tune, na parang matinis at napakaseryoso. Maraming mga tala ang lumitaw at nilaslas ang kanyang mga kaaway. Nanap unit, ilan sa mga ito sa mga piraso. Whoosh! Nawala na naman si Dustin. Sa susunod na sandali, lumabas siya sa ibang lugar at muli. Nagsimula, tumutugtog ng plaute. Paulit-ulit na tumalon si Dustin mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Pagkadismaya ng pangkat ni Elvis na natakot. Ito ay mahirap para sa kanya. Mga kalaban para subaybayan ang kanyang ginagawa sa kanila. Hindi na naabutan ni Elvis at ng kanyang mga tauhan si Dustin. Lahat sila ay nasa isang pagkawala at hindi alam kung saan at kung paano aatake. Pabayaan gawin siya. Huminto. Ang bilis ng kidlat ni Dustin ay lubos na nataranta at nagdulot ng takot. Loob ng bawat isa. Ang plaute sa kamay ni Dustin ay nagpatuloy sa paggawa ng mga nakakatakot na talana. Sunod-sunod ang buhay ng kanyang mga kalaban. Erg! Elvis, Dustin is just too strong. I don't think we are equipped para lumaban. Tingnan mo kami. Kinukuha niya ang buhay ng bawat isa sa atin. Walang iwanan kung magpapatuloy ng ganito. May kailangan kang gawin. Isa siyang demonyo. Mas mabuting tumakbo na tayo. Isa sa mga lalaki sa team ni Elvis. Napasigaw sa takot. Nasasaktan siya sa nakakatakot na pagpapakita ng lakas ni Dustin. Master Otis, gising ka na. Patayin natin silang lahat sa isang swipe. Sinabi ni Dustin kay Otis sa pamamagitan ng kanyang espiritual na kahulugan. Halika na, guys, sabi ni Otis sa iba pa nilang team. Magkasama silang tumakbo patungo kay Elvis at sa kanyang mga tauhan. Si Dustin, sa sandaling muli, ay pinaandar ang plauta, at nasugatan ang kanyang mga kaaway gamit ito. Si Otis at ang iba pa niyang grupo ay sumunod na malapit sa likod ni Dustin. At nagbigay. Ang kanilang mga sugatang kaaway ay nakamamatay na suntok at nakamamatay na pag-atake upang makakuha ng mga puntos. Ang kanyang magulong magic treasure para sundan si Elvis at ang kanya. Nang higit sa 50 miyembro. At ang kabuoang lakas nito ay makabuluhang. Otis na nagkaroon ng kalamangan sa pagkakaroon. Haharapin kumpara kay Otis. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang dalawang magulong mahika. Mga kayamanan. Maaaring paganahin siya ng isa na lumipat sa magiging miyembro. Maaaring maging
ng ganap na kamatayan. Pagkatapos, sabay na sumugod si Dustin at Otis kay Elvis. Koponan at siya ay, hinding-hindi kita hahabulin. Please bitawan mo na ako. Ngayon natatakot, sa tingin ko gagawin ko. Hindi ba, ay isang espesyal na lugar doon. Flauta, na naging sanhi ng napakaraming mga nota na dumating sa Elvis sa isang nakakagulat na bilis. Sa isang iglap, halos nasa kanya na siya. Target. Iniunat ni Dustin ang kanyang kamay sa direksyon ni Elvis. At isang maliwanag, lumitaw ang ningning ng espada. Upang ipagtanggol ang sarili ngunit nabigo. Sa sobrang lakas ay napatapon siya sa ere. Umubo siya ng marami. Patuloy na dugo habang nasa hangin. Obviously, Kisley. Ipapaubaya ko na siya sayo. Panatilihin ang lahat ng kanya. Kay Kisley na medyo malayo. Sigaw ni Otis. Nagsalita si Otis. Pinaandar niya ang kanyang magulong magic treasure habang nagmamadali. Patungo sa nasugatang si Elvis. Sa ilalim ng kanyang pag-atake. Ang kalagayan ni Elvis. Magic treasures. Wala nang lakas si Elvis para lumaban. Siya ay namamatay at ito. Pagkakataon. Sumugod siya at sinuntok si Elvis hanggang sa mamatay. Nakuha niya. Ang mga puntos ay tumaas na parang baliw. Sa paglipas, ang larangan ng digmaan ay nahulog na patay. Tumingin sa paligid at nalaman na 3 lang ang miyembro ng kanyang team. Ay hindi nasaktan. Sa koponan ay nakuha. Nakipaglaban-laban sa isang pangkat ng higit sa 50 tao ng direkta at pinatay ang lahat. Sa kanila, sa isang mabuti, mayroon. Kailangan nating maglibot. Gawin ang aming moog at ikalat. Manatili ka lang dyan. Malakas na sabi pagkatapos mag-isip para ano, ang iba ay tulala lahat. At maghintay na dumating sa atin ang biktima. Ganap na malantad sa lahat. At, oo kaya, ay medyo mataas. Ito ay magiging imposible para sa amin. Nagpahayag ng kanyang, biglang may naisip na parang, malantad sa ating kaaway. Ang lahat ng iba pang mga koponan ay aatake sa amin ng isa. Sabi, na nalilitong tingin kay Dustin. Mayabang na tao. Gayunpaman, naisip pa rin niya na ganoon din ang ideya ni Dustin. Mapanganib. Ito, haha, dali, guys, ay nag-aalala tungkol sa kalooban. Isang tiwala. Nang matapos siyang magsalita ay winagewe niya ang kanyang kamay. Lumitaw ang mga dragon sa lupa sa loob ng 40 milya sa paligid. Lumapit sila kay Dustin. Dumagundong ang lupa at dumagundong ang alikabok. Napakaganda ng eksena. Ang laki lang ng mga dragon ay napakalaki na. Makalipas ang ilang segundo, nagtipon-tipon ang daan-daang Earth Dragon. Si Dustin. Parang siya ang amo nila. Nakakakilabot man sila. Maamo at masunurin sila sa harapan. Si Dustin na para bang sila ay walang iba kundi mga masunurin na mga alagang hayop sa bahay. Marami akong scouts. Anumang oras na lalapit sa amin ang isang team. Madaling makikita sila ng mga dragon na ito. At alertuhan ako tungkol dito. Sa oras na iyon, madali nating mapupuksa ang mga maaari nating sirain. Para sa mga team na masyadong malakas para sa amin. Atras kami o mabilis. Tago. Sa kabuuan, nakikita ko ang mga iyon ng maaga. Pero hindi ganoon kadali para sa kanila na hanapin kami. Kaya walang dapat ipag-alala. Nakangiting paliwanag ni Dustin. Nako, muntik ko nang makalimutan na expert ka pala sa Earth Exploring. Technique, bulalas ni Magi sabay hampas ng malakas sa hita niya. Tumango ang iba sa team bilang pagsang-ayon matapos marinig ang sinabi ni Dustin. Paliwanag na nagkaroon ng maraming kahulugan. Maaaring magkaroon si Dustin ng daan-daang Earth Dragon sa ilalim ng kanyang kontrol. Gumagalaw ang mga Earth Dragon sa ilalim ng lupa at maaari silang magpatrolya. Nang hindi napapansin, sa kanila, palaging makikita ni Dustin ang kalaban. Una, bago matuklasan, naisip nila sa kanilang sarili. That way, we don't need to rush around. We can just stay in the moog. Naghihintay na dumating ang ating biktima. Makakapagpahinga din kami ng maayos. Bago ang anumang labanan. Hindi ba magandang bagay iyon?
Dagdag ni Dustin na nakangiti pa rin. Okay. It totally makes sense now. You call the shots, Dustin. Otis, sabi. Pagkatapos pag-isipan ito, siya at ang iba pang mga banal na Diyos sa wakas ay sumang-ayon. Nagkakaisa at nagbigay ng kanilang pagsang-ayon. Pagkatapos, pinangunahan ni Dustin ang koponan upang maghanap ng angkop na lugar upang i-set up ang kanilang bago moog at manirahan. Bukod dito, gumawa siya ng ilang geomancy arrays upang gawin ang kanilang moog. Invisible na sinasamantala ang nakapaligid na lupain. Samantala, nakipag-usap sina Otis at Kisley sa iba pang miyembro ng koponan. Kung paano nila ikakalat ang balita tungkol sa kanilang lokasyon. Makalipas ang kalahating araw, isang balita ang kumalat na parang apoy sa buong lugar. Si Dustin, ang parehong tao na nilagyan ni Alston ng bounty sa kanyang ulo, ay nagtatago sa isang lugar kasama ang kanyang sariling koponan. Ang tiyak na lokasyon ng pangkat ni Dustin ay naging malawak na kilala. Haha, good news. Matagal na nating hinahanap ang brat na iyon. At ngayon sa wakas ay natunton namin siya. Halika na, Tere, sunduin natin siya. Sa sandaling nakarating sa kanila ang balita. Maraming mga koponan ang umalis at nagtungo para sa kampo na itinayo ni Dustin at ng kanyang pangkat. Sa oras na iyon, si Dustin at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay nagpapahinga sa tanggulan. Naaamoy ko na ang kompetisyon ay matatapos na. Bulong ni Dustin habang nakaupo si Cross. May paa. Sa oras na ito, sa kalangitan sa itaas ng Fallen Divine Valley. Isang pares ng napakalaking. Ang mga mata ay nagtatago sa gitna ng mga ulap. Tinitingnan ng lahat sa ibaba. Well, so far, maganda ang trabaho ng binata na ito. Gusto ko siya. Bilang karagdagan sa swerte, mayroon siyang kinakailangang liksi at potensyal. Maghihintay ako ng kaunti pa at tingnan kung ano ang mangyayari. Malapit nang matapos ang kompetisyong ito. Isang boses ang malumanay na umalangaw-ngaw sa langit. Then just like that, naglaho at naglaho ang pares ng mata. Sa base camp ng pangkat ni Dustin. Ang lahat ay naka-cross-legged. Sa kanyang sariling napiling espasyo. Nagpapagaling at naglilinang. Ilang araw na ang nakaraan. Sila ay nasa lahat ng dako. Nakikipaglaban sa iba't ibang kalaban. Mga koponan. Ito ang kanilang pagkakataon na gumaling at makapag-recharge bago ang isa pa. Team Attack. Sinasamantala ang matamis na oras na ito para magpahinga. Pumili sila ng magandang lugar. Naangkop para sa pagpapahinga at pagpapagaling. Habang nagpapahinga ang mga lalaki, buong pusong nililinas ni Dustin ang sword aura na iniwan ng Divine Swordsman. Nakuha niya ang aura ng espada sa lupain ng kamatayan. Isang kakilakilabot na lugar na iyon. Natutuwa siyang nakaalis siya at ang kanyang koponan. Gayunpaman, hindi pa niya ito lubos na napino. Naglakbay ang Sword Emperor sa Prime Martial World. Ang Divine Continent. Pagkatapos ay ang Immortal Endworld at ang Fallen. Walang kamatayang cosmos. Nang maglaon, napunta siya sa 3,000 malaki at maliit. Universo at ang dagat ng Chaos. Pagkatapos ng napakaraming taon ng walang katapusan. Paglalakbay, tiyak na nakagawa siya ng malaking pag-unlad sa espada. Bukod dito, minsan na siyang nakapasok sa Fallen Divine Valley. I wonder kung nasa Fallen Divine Valley pa siya. O umalis na siya. Napansin ko rin ang mga bakas niya habang nasa Divine Beings World at ang millstone ng reincarnation. Mahirap talagang tukuyin kung nasaan siya ngayon. Sa pag-iisip sa Divine Swordsman, hindi napigilan ni Dustin na mapabuntong hininga. Emosyonal at buong puso. Buti sana kung magkakilala siya. Ang Divine Swordsman sa personal. Natutunan at nakuha niya ang karamihan sa kanyang pagiging espada mula sa Emperador ng Espada. Sa isang kahulugan, ang Sword Emperor ay maaaring isaalang-alang. Kanyang amo, pinuhin ang espadang ito. Mga distraction sa kanyang isipan. Divine Swordsman. Ang masa ng sword aura na ito ay hindi siya tinanggihan. Kawaila-hilakbot na aura ng espada sa kanyang. Natuloy ang proseso ng pagpino ni Dustin. Ang aura ng espada ay patuloy na umaagos mula sa bawat parte ng kanyang katawan. Ang
Espadang aura. Kasing manipis at kasing pino. Mata. Makikita ang mga guhit ng aura ng espada na pinuputol ang espasyo. Piraso saan man sila pumunta. Isang banayad na estado. Sa wakas ginawa. Malakas na pakiramdam na matapos pinuhin ang aura ng espada na iniwan ng. Tingnan natin kung gaano kalakas ang concentration method ko sa swordsmanship. Bati niya sa sarili niya. Alam niyang marami pa siyang puwang. Kalahati pag-atake ng espada. Nanawalan siya ng konsentrasyon at nagmulat ng mata. Nasiyahan. Tinataya na kahit isang medium grade na banal na Diyos ay hindi maglalakas loob na makuha. Sa paraan ng espadang aura na ay sinusubukang ay maximize ang oras at linangin. At natagpuan na ang lahat ay nasa mula sa langit at lupa. May ilan na gumagamit ng mga puntos. Naipon nila sa panahon ng mga laban. Upang pinuhin. Biglang sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ni Dustin. Mga 40 milya. Lugar na iyon kaagad. Isang matangkad at magaspang na lalaki na may maitim na balat. Mga 2 metro ang taas at bilang. Malakas. Sa pangkat na ito na nagmamay-ari. Magiging napakadali ang pakikitungo sa kanila. Ang pagkatalo sa pangkat na ito ay makatarungan. Magiging. Kakahukay lang nila ng sarili nilang libingan pagdating. Tinitimbang ang sitwasyon. At dumating sa conclusion na ang kanyang koponan. Inyong sarili. Ang una namin. Tulad ng mayroon silang anumang magulong magic treasures. Ngunit kailangan natin. Tumayo at malakas na nagpahayag sa lahat. Sila ay. Ang sitwasyon tungkol sa base camp kasama ang kanyang mga tauhan upang matugunan ang umaatake na koponan. Ulo. Oras. Ang umaatake na koponan ay lumipat ng mas malapit kaysa sa kanilang presensya. Unang na-detect. Ikaw. Ayon sa impormasyon. Ang base camp ng pangkat ni Dustin. Dapat nasa malapit na lugar. Hindi rin. Unang pangkat na dumating pagkatapos matanggap ang balita na sila ay nagtayo ng kampo. Sa ngayon, wala akong nakikita o nararamdaman. Isang sitwasyon ay napakabuti para sa amin dahil wala kaming. Kailangan nating magmadali upang mahanap si Dustin at patayin siya. Ngunit kailangan nating gawin ito ng mabilis. Kung hindi, ang ibang mga koponan ay susugod at makikipagkompetensya para sa kanyang ulo. Malakas na sumigaw ang pinuno ng pangkat. Isang malakas na lalaki na may maitim na balat at tuwang-tuwa. 2 metro ang taas niya at may trident sa likod. Isang nakakatusok na sipon. Ang ilaw ay kumislap sa sandata habang ang malakas na presyon ay naibinugo mula sa kanyang katawan ay napakalaki. Haha, luban. Siguraduhin mong tatapusin mo ang buhay ni Dustin. Hindi lang. Makakakuha ka ng hindi bababa sa 100,000 puntos. Makakakuha ka rin. Makakuha ng 3 magulong magic treasures. Iyan ay isang malaking kapalaran na mahirap. Para lumaban. Hindi ako makapaniwala na si Dustin. Isang napakahina at mababang mandirigma sa Divine Realm. Maaari talagang makakuha ng higit sa 100,000 puntos at 3 magulong magic treasure sa lugar na ito ng kompetisyon. Akala ko ito ay idinisenyo lamang para sa mga katamtamang antas na mga banal na Diyos. Nahihirapan ako maniwala. Halos imposible. Posible bang may tulong ang kakaibang lalaking ito na nagngangalang Dustin? Marahil ay mayroon siyang ilang mas makapangyarihang trump card na alam natin. Wala tungkol sa aking palagay. Hindi natin siya dapat masyadong maliitin. Ang kasiyahan ay maaaring maging sanhi ng ating pagbagsak. Dapat nating ikabit. Malaking kahalagahan sa kanya at ituring siya bilang isang tunay at kakilakilabot na kaaway. Na isa ring karapat dapat na kalaban. Kalokohan. Binata pa lang siya sa Divine Realm. Lahat tayo, makapangyarihang medium grade na mga banal na Diyos. Hindi na natin kailangang kunin. Seryoso siya. Maging matalino at itigil ang pagsasalita ng walang kaparerekan. Ang mga miyembro ng koponan ay nag-uusap sa isa't isa habang inililipat nila ang kanilang paghahanap. Pasulong. Talagang walang katotohanan na napakaraming mga katamtamang antas na mga Diyos at hindi mabilang na mga koponan ang nagsanib kamay upang tugisin ang isang binata na ay nasa banal na kaharian.
Kung ang buong kwento ay kumalat, baka iilan lang ang maniniwala. Sa opinyon ng lahat, ang isang medium grade na banal na Diyos ay madaling pumatay ng isang mahinang tao sa divine realm na may isang suntok. Haha, sure enough, nandito sila para tugisin ako. That makes it mas madali para sa akin na patayin sila ng walang anumang kasalanan. Sa oras na ito, sa pamamagitan ng mga dragon sa lupa, malinaw na naririnig ni Dustin kung ano. Ang mga miyembro ng koponan ay nakikipag-usap ng pabalik-balik. Di niya kayang tulungan ngunit malamig ng inisya ng kanilang mapagmataas at walang alam na mga pag-aangkin. Samantala, sa gitna ng malawak na damuhan na daan-daang milya ang layo, narinig ni Olsten ang pinakabagong impormasyon sa lokasyon ni Dustin. Ano? Hindi ka panipaniwala. Si Dustin at ang kanyang mga miyembro ng koponan ay nakaistasyon sa isang lugar sa lugar na ito. At ang tiyak na lokasyon ng kung saan ang kanilang tanggulan ay ipinahayag. Lahat. Ano? Ano ang nangyayari? Anong plano niya? Pagod na ba siya sa lahat ng walang katapusang away? Mukhang ganito. Ang kanyang suicide party at lahat ay imbatado. O kaya naman ay masyado siyang mayabang at tulala kaya gustong lumaban. Laban sa lahat ng tao sa lugar sa pamamagitan ng pagtaga sa lokasyon ng kanyang base camp. Matapos matanggap ang balita tungkol kay Dustin, si Olsten ay parehong natigilan at nalilito. Dustin, ano bang gusto niyang gawin? Hindi napigilan ni Olsten na kumunat ang noo sa isiping iyon. Ngayon, siya na, lubusang naliligaw sa kung ano ang pinagkakaabalahan ni Dustin. Nagmamaneho ito sa kanya. Baliw. Posible ring sinadya ni Dustin na maghanap ng mapagtatagwan. Kanlungan. Kung tutuusin, lahat ng nasa competition area ay gustong mahanap siya. At sabik na siyang patayin. Sa kasamaang palad para sa kanya, natuklasan ang kanyang pinagtatagwan at nalantad ng hindi sinasadya. Kumalat ang balita na parang apoy. Kaya lang, alam na ng lahat ang tungkol dito ngayon. Hulaan ni Meredith habang pinag-iisipan ang buong bagay tungkol kay Dustin. Ano man ang tunay na dahilan, ito ay palaging mananatiling isang misteryo. Hindi ko maitatanggi ang posibilidad na iyon. Gayunpaman, posible rin na pinaglalaroan lang tayo ng bastardo. Sa kasong iyon, ang buong bagay na ito ay isang campaign na setup. Well, hindi natin malalaman na nakaupo lang dito na parang mga tanga. Pero na at tumingin. Hindi ako naniniwala na sa pinagsamang pagsisikap ng lahat ng mga tao sa larangan ng digmaan. Hindi natin siya mahahanap at mapatay. Sabi ni Olsten sabay hudyat sa mga tauhan niya. Pagkatapos ay tumungo sila sa lugar kung saan dapat naruroon si Dustin at ang kanyang mga tao. Ayon sa ang mga direksyon na ibinigay. Sa mismong sandaling ito, na-target na ni Dustin ang isang pangkat ng higit sa 50 tao. Matagal na niyang sinusubaybayan ang bawat galaw nila. Oras ngayon. Bihira para sa kanya na makakita ng isang koponan na may halos 50 miyembro bilang karamihan. Ang mga pangkat ng ganoong laki ay napatay na at naalis na. Ang kompetisyon. Sa kasalukuyan, ang mga koponan na nakaligtas at nanatili sa ang kompetisyon ay binubuo ng hindi bababa sa 70 o 80 miyembro. Mayroong kahit maraming mga koponan na may higit sa 100 tao. Kung idinagdag, lahat ng mga nasasakupan ni Olsten ay hihigit sa 200 at higit pa sa 250. Matapos sirain ni Dustin ang dalawa sa kanyang mga koponan sa mga nakaraang laban. Ginawa ni Olsten, nag-recruit ng maraming bagong miyembro at pinalawak ng husto ang kanyang mga grupo. Napakaliit nila, for a team with such a limited number of mga miyembro, mayroon silang lakas ng loob na lumapit at patayin ako. Katawa-tawa, naghuhukay sila ng sarili nilang libingan na sumusunod sa akin ng ganito. Nang isa sa lupa, dapat maging mabilis kayong lahat. Limitado kaya kailangan nating magmadali at kumuha ng pagkakataon. Kung hindi iyon, baka hindi dumating ang pagkakataon. Pumunta silang lahat dito. Mas mahihirapan tayong patayin si Dustin kung ganoon. Kaya huwag. Natila pinuno ng pangkat. Hinimok ang kanyang mga tauhan. Nang naglakad palapit sa kanila,
Itong lalaking ito. Ang lakas ng loob niyang hamarang sa atin. Lahat. Kamay niya at sumigaw. Bakit ikaw ay naramdaman ng maitim na pinuno? Ngayon nakatayo ako sa harap mo. Ni Katie Ting na banta. Ay ang brat na sila. Natigilan sa una. At pagkatapos ay umungal. Ay tama. Si Dustin talaga. Parehong ang kanyang hitsura at ang kanyang aura. Ang espiritual na kaluluwa ay umaangkop sa impormasyong nasa kamay natin. Base ay hindi maaaring maging tayo. Sigaw ng lahat sa tuwa. Anong stroke? Sa wakas, huling hininga mula sa iyong kaawa-awang maliit na katawan. At para puntahan mo, hangin, sa pag-indayog ng kanyang mga kamay. Dalawang malalaking palakol, kasing laki ng bundok, ay lumitaw sa kanyang mga higanteng palad. Kinawayan niya ang mga ito ng lahat. Baka maglunsad ng mabangis. Boom! 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 Na nangyari. Ang buong espasyo. Whoosh! Sa halip na lumaban. Iniwasan ni Dustin ang lahat ng pag-atake at nawala. Na may isang flash. Boom! 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 Daan-daang Earth Dragon ang lumabas sa lupa at pumailan lang. Ang langit na may mga dagandong na nakakagigil. Sinugod nila ang koponan at mabangis silang inatake. Whoosh! Mabilis na parang multo. Lumitaw si Dustin sa likod ng isang miyembro ng team. Ay nakatayo sa likuran ng tropa. Pinagmamasdan ang labanan sa harap ng kanya. Ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay. At ilang matutulis na aura ng espada ang tumama. Katawan ng lalaki. Puff! Puff! Ang matalim na aura ng espada ay agad na tumago sa kanyang walang magawang katawan. At pinalipad siya sa himpapawid. Galing. Medyo nasiyahan si Dustin sa epekto ng husay sa espada. Na pinadalisay niya sa lakas ng 13 bilyong pag-atake ng espada. Natutuwa siya na ginamit niya ang kanyang libreng oras upang linangin ang gayong mga kasanayan. Luban. Nasa likod natin ngayon si Dustin. Napansin ng isa pang miyembro ng team si Dustin at sinigawan ang kanilang pinuno upang makuha ang kanyang atensyon. Gayunpaman, bago pa man makapag-react ang sinuman, si Dustin na kaagad. Nawala matapos niyang patayin ang isa nilang miyembro. Sa isang segundo, muli siyang lumitaw sa ibang posisyon tulad ng isang bolt ng kidlat. Bam! Biglang napuno ng nakakabinging ingay ang kalangitan. Pinaandar ni Dustin ang kanyang magulong magic treasure. Gumawa ng himig ang kanyang plauta. Napuno ng mamamatay tao na kalooban. Kahit na masarap sa tenga. Ito lang. Nagpaalala sa mga tao ng isang malupit na larangan ng digmaan kung saan naroon ang mga dagwang bangkay. Nakatambak sa matatiyog na banten. Hindi mabilang na nakakakilabot na sound wave ang kumalat sa hangin na lumilikha ng epekto ng ripple. Pinuno nila ang buong kalangitan na parang isang sapot na siksik. Bigla silang gumalaw at naglapanan na parang isda na lumalangoy sa dagat. Malayang pumunta saan man nila gustong puntahan. Tinusok nila ang mga katawan ng mga kalaban ay parang matatalas na kutsilyo na madaling pumatay sa mga katamtamang antas na banal na mga Diyos. Isa-isa, sumabog ang kanilang mga katawan at naging itinapon sa hangin na parang basura. Pagkaraan ng ilang sandali, higit sa kalahati ng mga miyembro ng koponan ay patay na. Hindi may kikaila na ang mga pag-atake ni Dustin. Kasabay ng kanyang pag-aayuno. Husay sa paggalaw ng katawan at ang mahiwagang kapangyarihan ng plauta. Ay talagang nakakatakot at hindi dapat pakialaman. Ang paggamit ng dalawang magulong mahika. Mga kayamanan kasabay nito ay nakadagdag din sa kanyang lakas. Arg! Dustin! Ikaw! Sinira mo ang team ko. How dare you! Napatulala ang kanilang malakas na pinunong maitim ang balat nang makita ang walang buhay. Katawan ng mga miyembro ng kanyang pangkat. Sinumpa niya na ang binata sa kanyang harapan ang pinakamakapangyarihan. Divine Realm Cultivator na nakatagpo niya. May kapangyarihan si Dustin. Kahit na matagal na lumampas sa kanyang wildest inaasahan. Siya ay ganap, minamaliit ang binata. Si Dustin ay isang mandirigma lamang sa Divine Realm. Ngunit nagawa niya. Sirain ang isang pangkat na binubuo ng mahigit 50 katamtamang grado na mga Diyos na Diyos.
Ito ay talagang isang bagay na hindi karaniwan at higit pa. Imahinasyon. Sa wakas ay naunawaan na ng malakas na leader na may maitim na balat na nagngangalang Luban. Nag-alok si Alston ng napakalaking gantimpala para sa pinuno ng binatang ito. Sa harap niya, Master Otis, mangyaring lumabas at tapusin ang labanan sa lalong madaling panahon. Kalahati. Maaari. Tapos na ang trabaho ko dito sa team na ito. Malakas na tawag ni Dustin. Narinig mo siya. Atake. Nang marinig ang mga salita ni Dustin, nagmamadaling lumabas si Otis kasama ang kanyang mga mandirigma. Pinaandar ni Otis ang pamaypay ng dahon ng palmetto at buong lakas niyang iwinagayway ito. Ang energy wave ng fan ay agad na nakapatay ng 2 tao. Tigil-tigil. Wala nang pwedeng lumaban. Dustin, wag mo kaming patayin. Pakiusap. Pero wala talaga kaming choice dito. Nagtatago kami kahit saan kami pumunta at hindi kayang mag-abala sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan at pakikipag-alyansa sa iba pang medium grade. Mga banal na Diyos, sa wakas ay pinalawak na namin ang aming koponan sa kasalukuyang laki nito. Kami, tiyak na dumaan sa maraming paghihirap para lamang maabot ang antas na tayo. Hindi talaga maglakas loob na makipaglaban sa ibang mga koponan. Alam na alam iyon. Tayo. Kanina pa namin hinihintay. Napakatanga ko. Dustin. Gusto kitang patayin. Iniisip na ito ay magbibigay ng maraming mga marka. Hero. Hindi sana ako sumama. Dustin. Patawarin mo ako at hayaan mo. Mahigit 2 metro ang taas. Lumuhad bigla kay Dustin. Nagmakaawa siya. Tugon. Lumuhad din ang ibang miyembro ng team kanina. Dustin at nagmamakaawa. Ikaw. Ganyan. Pupunta ang impyerno. Nanlaki ang mga mata. Check our points. Dun mo malalaman kung gaano tayo kamiserable. Ako ay nagmamakaawa sa'yo. Patawarin mo kami. Pakiusap ni Dustin sa isang kunin. Sa totoo lang, ang mga puntos ng bawat miyembro sa pangkat na ito. Pinuno ng pangkat, mayroon lamang mahigit 2,000 puntos. The rest, some of them only had a. Malapit na sa katapusan. Ngunit may mga tao na mayroon lamang ilang daan puntos. Ito ay talagang hindi maisip at lubos. Tila nahihirapan ang pangkat na ito. Otis, inatake yata kami ng grupo ng mga mahihirap at mabababang lalaki. Paano kung hayaan natin? Kung papatayin natin silang lahat, hindi natin makukuha na may mapait na ngiti. Bilang isang magandang punto. Okay, samasang-ayon ako. Isang pilit na ngiti. Pareho siya ng iniisip. Paanong matigas ang puso niya? Pumunta kayong lahat. Pwede ka nang umalis. Kung maglakas loob kang saktan muli ako. Alam mo kung ano ang mangyayari sa lahat. Sa iyo, sabi ni Dustin at nag-wave ng kamay. Hindi, Dustin. Hindi ako aalis. Nakapagdesisyon na akong sumali sa team mo. Mula ngayon. Bigla itong sinabi ni Luban kay Dustin. Ano? Gusto mo samahan kita? Natigilan at natarante si Dustin sa desisyon ni Luban. Kung ibinigay niya, anumang naisip, ito ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Hindi niya inaasahan iyon. Si Luban ay gagawa ng ganoong desisyon ng napakabilis. I mean it, Dustin. Nasa Divine Realm ka lang. Pero meron ka. Umani na ng mahigit 100,000 puntos at 3 magulong magic treasures. Nakakatakot ang iyong combat power. Ako ay talagang humanga ka, Dustin. Kaya nagpasya akong samahan ka. Ang mga taong mula sa aking lahi ay talagang humahanga sa mga bayaning tulad mo. Ang kaya ako, nagpasya kang maging tagasunod mo mula ngayon. May determinasyon na sabi ni Luban. Well, nalilito pa rin si Dustin sa mga sandaling ito. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Nanginginig dahil sa biglaang pagliko ng mga pangyayari. Nakikita ang determinasyon at umaasam ni Luban. Nagmamakaawang mga mata. Dustin. Sa wakas ay pumayag na siya na sumali sa koponan. Dinala din niya ang kanya. Dating miyembro ng pangkat. Dahil dito, lumawak ang pangkat ni Dustin sa mahigit 70 mga tao. Hindi maliit ang ganoong grupo.
Ano ba yan? Ingat kayo guys, mayroon na ngayong 3 koponan na papasok mula sa 3 iba't ibang direksyon. 40 milya na ang layo nila sa amin. Meron sila. Pinalibutan tayo. Biglang may naramdaman si Dustin at binalaan ang lahat. Mayroong 3 koponan. Isa na may higit sa 70 tao at 2 na may higit sa 80 tao. Ang swerte natin. Lumalapit sila sa atin. Mula sa 3 magkakaibang direksyon. May sapat tayong oras para harapin sila. Magkahiwalay. Una, salakayin natin ang koponan na may higit sa 70 tao. Nag-propose agad si Dustin. Got it, please rest assured. Dustin, I'll go all out and execute your utos. Ang maitim na lalaking si Luban ay sumugod agad sa bawat salita. Puno ng buong debosyon. Ilang sandali ng katahimikan ang sumunod sa deklarasyon habang si Dustin ay tahimik na nakatitig. Sa kanya, taliwas sa lahat ng iminumungkahi ng hitsura ni Luban. Siya, talagang isang bootlicker. Lipat na tayo. Sa isang kaway ng kamay ni Dustin. Sumambulat ang mahigit 70 Earth Dragon. Sa labas ng lupa, ang bawat dragon ay nagdala ng isang miyembro ng koponan sa likod nito. Bago sumisid muli sa lupa at mawala. Ilang sandali pa ay nakarating na agad sila sa kanilang destinasyon. Mamatay. 12 dosenang milya ang layo. Biglang sumabog si Dustin at ang kanyang mga kasama. Out sa lupa at swept sa ibabaw ng koponan na binubuo ng higit sa 70 tao. Napuno ng banal na liwanag ang kalangitan habang kumalat ang napakalaking alon ng enerhiya. Lahat ng direksyon. Umalangaw-ngaw sa kanilang paligid ang walang katapusang sigaw ng pagpatay at sakit. Mayroong higit sa 70 tao sa pangkat ni Dustin. At mayroon siya, 3 magulong magic treasures. Hindi kakailanganin ng isang henyo upang mapagtanto kung anong koponan ang lalabas sa tuktok. Sa pagitan ni Dustin at Otis, ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng buong labanan sa palad ng kanilang mga kamay. Bagamat ang kanilang mga katunggali ay pawang may karanasan sa pakikipaglaban at walang alinlangan na makapangyarihan. Wala silang kahit isang magulong mahika. Kayamanan. Ito ang naging chink sa kanilang baluti. Dahil dito, agad silang napatay ng grupo ni Dustin. Matapos ang landslide na tagumpay, pinangunahan ni Dustin ang kanyang koponan upang habulin ang isa pa. Pangkat na halos 30 milya ang layo. Wala sa kanila ang mas natakot. 80 tao na binubuo ng kabilang koponan. Ang mga espesyal na bata sa Fallen Divine Valley ay nagpataw ng matinding paghihigpit sa espiritual na kahulugan ng isang martial artist. Sa makatuwid, ang espiritual na pakiramdam ng isang medium grade na banal na Diyos ay gagana. Lamang sa isang saklaw sa pangkalahatan sa loob ng halos 20 milya. Habang ang mga medium grade na banal na Diyos na may napakalakas na espiritual na kahulugan ay maaaring maramdaman ng halos 30 milya sa paligid. Kung itinulak nila ang kanilang mga kasanayan. Ang limitasyon. Kapag ang kanilang espiritual na mga pandama ay umabot ng higit sa 30 milya. Ito ay magiging mahirap para sa kanila na malasahan ang sitwasyon sa ganoong kalayuan. Walang sabi-sabi na ang daan-daang Earth Dragon ni Dustin ay ang kanyang pinakamalaking kalamangan. Sila ay nagsilbing kanyang mga mata na nakakaunawa. Anumang sitwasyon mula sa malayo at ibalik ang impormasyon sa kanya. Mamatay. Ay nalalaya ng mga dragon sina Dustin at Otis habang naglulunsad sila ng palihim na pag-atake. Ang koponan na may higit pa. Sabay. Boom! 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 Sumabog ang banggaan ng magkabilang koponan. Isang mabilis na labanan. Pinatunayan ni Dustin at Otis na sila ay isang hiwa sa itaas ng magpahinga bilang mamatay. Nagmamadaling lumabas sa ilalim ng lupa bilang pangalawang alon ng higit sa 80 tao. Tinawag niya ang sarili niyang team. Isa, mahigit 70 Earth Dragon ang nagdala ng grupo at sumugod. Para makahabol, nang ibaba ng lupa muna at tumayo sa harap ng hiniling sa kanila na manatili sa ilalim ng lupa at maghintay ng ilang sandali. Lahat sila, maaaring biglang lumitaw. Pinayagan siyang gumalaw na parang kidlat. Tiwala naman si Dustin. Ikaw kasi, Dustin.
Lakas ng loob mong magpakita. Ang pinuno ng pangkat, sa kabila ng kanyang kamay, maliit, isang magulo. Ito, makakuha ng 200,000 puntos. Realm Warrior. So what if ikaw, kay Dustin, parang kalekay na nakakita ng isang dalisay at, hindi niya mahanap ang mga salitang sasabihin. Nahadjep ng mata ang paningin. Isang napaka-pamilyar na figure. Ano? Sa isang matandang lalaki sa pangkat ng kaaway. Isang payat na matanda na may matalas. Duda na ang matanda. Kasabay nito ay palihim ding tinitingnan ng matanda si Dustin at pababa. Purong sorpresa ang namumulaklak sa loob niya. Nagulat sila nang magtama ang kanilang mga mata. Dustin. Umalangaw-ngaw sa loob ng Dustin's soul. Master Hair. Ikaw ba yan? Sagot ng matanda. Ang matandang malapit na kasama ni Dustin ay walang iba kundi ang avatar ni Hair. Hindi sa kanya. Halatang totoo ang mga mata niya. Bagamat nakahanap si Dustin ng ilang pagkakatulad para maramdamang pamilyar sila. Hindi pa rin siya lubos na sigurado na ang lalaking ito ay si Hair. Oo, ako si Hair. Ang nakasama mo ay ang aking avatar. Ngayon ay mayroon na ang aking avatar. Bumalik sa katawan ko. Kami ay naging isa. Lahat ng alaala ng aking avatar ay napanatili sa aking isipan. Nang marinig ko ang mga tao dito ay nanghuhuli ng isang tinatawag na Dustin. Hindi ako makapaniwala at naisip kong isa lang itong pinangalanan. Dustin, hindi ko inaasahan na ikaw talaga yun. Telepati kong paliwanag ni Hair kay Dustin. Master Hair, ito ay mahusay. Sa wakas ay natagpuan na kita. Napuno ng maliwanag na kagalakan si Dustin sa kumpirmasyon. Ang paghahanap ng Hair ay isa sa kanyang mga layunin sa pagpasok sa Fallen Divine Valley. Hindi niya akalain na magkikita sila ng nagkataon. Siya, hindi maaaring maging mas masaya kaysa sa siya sa sandaling ito. Master Hair, paano ito? Maaari mong kausapin ang pinuno ng pangkat at linawin mo na magkaibigan tayo. Hindi na kailangang lumaban sa labanang ito. Tumigil na tayo dito. Iminungkahi ni Dustin na gamitin ang kanyang panloob na kapangyarihan. Dahil miyembro ng team na ito si Hair. Ayaw silang patayin ni Dustin. Hindi. Dustin, makinig ka sa akin. Ang pangalan ng lalaking ito ay Tyrell at siya ay mapanlinlang. Makasarili. At hindi ka pani-paniwala. Walang puso. Kahit papaano. Nakakuha siya ng isang magulong magic treasure na ganoon kalaki. Nadagdagan ang kanyang lakas. Kaya binuo niya ang pangkat na ito. Gayunpaman, siya ay masyadong matako. Kukunin niya ang karamihan sa mga benepisyo pagkatapos namin manalo sa laban. Higit pa rito, ang lahat ng mga miyembro ay hindi pinapayagang magbigay ng boses. Mga pagtutol. Kung hindi, papatayin niya sila. Muntik na akong mapatay dahil lang minsan hindi ako naging humble sa kanya. Sinasabi ko na maaari kaming magtulungan kapag ang kanyang bantay ay down at subukan ang aming makakaya. Tanggalin mo siya. Lihim na sabi ni Hair kay Dustin. Siyempre, sa isang kisap mata lang nangyari ang buong pag-uusap nila. Nagawa ng magkabilang panig na ipahayag ang lahat ng kanilang mga saloobin at nakuha kung ano ang ibang ibig sabihin. Nakuha ko. Tumango si Dustin. Haha, ano sa tingin mo? Dustin, natulala ka ba? Ikaw ba, masyadong takot gumawa ng tunog? Pumunta sa impyerno. Nang makitang hindi umimik si Dustin. Muling nagpakawala si Tyrell. Ligaw na tawa. Siya ay humakbang pasulong bitbit ang lilang espada sa handa. At sinubukang salakayin si Dustin. Nang makitang nakakilos na si Tyrell. Na-activate ni Dustin ang kanyang katawan. Kasanayan sa paggalaw at lumipat sa ibang lugar sa isang iglap upang maiwasan atake ni Tyrell. Pagkatapos ay agad ding inilabas ni Dustin ang flute at diretsyong pinaandar. Pagkatapos ay dumating ang mga ron ng tunog. Swoosh! Ang mga bahid ng Purple Sword Light ay palm unit sa espasyo at dumating. Dustin! Wow! Ang maliit na espadang iyon ay may napakalakas na suntok. Hindi maiwasan ni Dustin na medyo magulat habang nakatitig sa maliit Purple Sword sa kamay ni Tyrell. Dustin! Napahamak ka ngayong nakilala mo ang aming pinuno. Lahat
Magtulungan tayo para tulungan si Tyrell na patayin ang brat na ito. Dustin. Sigaw ng payat na matandang si Hare sa likod ni Tyrell. Agree. Palibutan muna natin si Dustin baka sakaling makatakas siya. Nabalitaan ko na mayroon siyang isang koponan na nakatago dito sa isang lugar. Lahat, bigyang pansin ang anumang bagay na tila kakaiba sa paligid. Ikaw, mag-ingat at pigilan ang kanyang koponan na iligtas siya. Ang natitirang bahagi ng koponan ay sumuporta sa kanyang ideya at nagsimulang lumipat sa palibutan si Dustin. Sa oras na ito, si Hare ay lihim na lumapit kay Tyrell kung sakali. Inatake siya ng mga ligaw na ron. Tyrell, pumunta ka sa impyerno. Habang pinapagana ni Dustin ang plauta para atakihin si Tyrell gamit ang kaliwang kamay. Bumunot siya ng isang mahabang espada gamit ang kanyang kanang kamay. Nilaslas ang mga sinag ng matalas na liwanag ng espada na pinagsama ang enerhiya ng 13 bilyong pag-atake ng espada. Sa isa, kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa paggalaw ng katawan sa sukdulen. Patuloy at matagumpay na pag-iwas sa mga pangharap na pag-atake ni Tyrell. Eto, Tyrell, tulungan kita. Sa oras na ito, umungal si Hare habang nakatayo sa likuran ni Tyrell. Boom! Sa isang alon ng kanyang manggas, higit sa 100 magic treasure ang lumipad. Sabay labas at bumuo ng halo sa paligid niya. Sa isang iglap, sabay-sabay silang sumabog na tinamaan si Tyrell sa likod. Ang mga divine magic treasure na ito ay pinasabog ng orihinal ni Hare. Kakanyahan ng enerhiya. Talagang napakalakas nila. Pumunta ka sa impyerno. Habang inihagis ni Hare ang 100 magic treasures. Ang kanyang kamao ay patuloy. Pinalaki. Bumulwak ng marahas na enerhiya at tumama sa likurang bahagi ng ang ulo ni Tyrell. Arg! What the hell? How dare you attack me from behind? Ikaw, Taksil. Napasigaw si Tyrell sa sakit at napaluhod sa ere. Biglang nagpalit ng panig ang miyembro ng team para atakihin at patayin siya. Natigilan din ang ibang miyembro ng team sa eksenang iyon. Nakalahad sa kanilang harapan. Basag. Katawan ni Tyrell at naabutan. Lumikha ng mga alon at alon sa buong kalangitan. Tulad ng isang grupo ng mga isda. Lumalangoy sa urge. Kahabag-habag mula sa mabilis na pagalingin ang kanilang sarili. Ang espiritual na liwanag sa paligid ay umuusok dahil dito. Nagmamadali sa walang pagkakataon. Oras para sa mabibigyan kaya siya ni Dustin ng pagkakataon na gumaling. Nagmamadali siya at nag-activate. Isang magulong magic treasure. Ang tunog ng plauta ay mataimtim at matunog, nanginginig. Katawan na nahati sa kalahati at naglabas ng isa pang dosenang divine magic treasures at sumugod patungo. Matalas at mabilis ang mga galaw. Wala pang 3 segundo. Tyrell. I save. Natauhan naman ang ibang miyembro ng team. Sinugod nila, si Dustin at ang payat na matanda. Boom! Sa pagkakataong ito, ang lupa ay biglang napunit bilang isang sangkawan ng lupa. Nagmadaling lumabas ang mga dragon. Halos hamarang. Tumindig ang dragon sa lupa Patayin silang lahat. Ang grupo upang patayin ang bawat isa. Malubhang nasugatan. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ni Dustin at Hare. Hindi niya nakayanan. Ang maliit na lilang espada at inangkin ito bilang sandali. Ito talaga. Puntos para sa pagpatay na ito. Kaya siya, mula sa ilang libo hanggang higit pa. Sa paligid at pinatay ang mga natitirang miyembro sa ilalim. Maya-maya, ang team ni Tyrell ay 4 o 5 medium grade divine god na may magandang relasyon. Kasama, Dustin. Tama ka. Ito ay talagang isang hindi na kailangan pang magtaas ng daliri para lumabas at hanapin ang ating biktima. Sila, dumating lang sa amin. Lahat ay nakakuha ng maraming ng liwanag ng 3,000 malaki at maliliit na universo at mayroon sila. Matagal nang magkakilala. Kapag nagkita sila, natural na nakuha nila. Magkasama at nagkaroon ng napakasigla. Kinausap din si Hare tungkol sa nangyari pagkatapos nila. 3,000 malaki at maliit na universo noong unang panahon pagkatapos ng kailaliman ng dagat ng Chaos at naglakbay sa maraming iba't ibang lugar.
Ngunit, siya ay hindi. Pumasok siya sa Fallen Divine Valley para maghanap ng mga pagkakataon. Ngunit, tulad ng ibang tagalabas na sumisinghot-singhot, nakulong siya sa loob at nagkaroon pagkakataong lumahok sa panghuling kompetisyon. Nakita niya ang sling posibilidad na umalis sa Fallen Divine Valley at kinuha ang kanyang Divine Valley dahil nakatanggap ito. Nagtanong kasama, sinusubukang magpadala ng mga mensahe sa walang bisa upang ipaalam sa aking avatar ang kasalukuyan nito. Sa mahabang panahon, sa wakas ay naramdaman ng aking avatar ang tawag mula sa akin. Tunay na katawan. Lumapit ito para tingnan. Luma. Nakita ko. Naintindihan naman ni Dustin. Sa pagkakaalam ko, pumasok si Frost at Brain sa Fallen Divine Valley. Kahit na hindi ko pa sila nakikita ng personal. Narinig ko na ang mga alamat ng silang dalawa. Tila, pareho silang nag-iwan ng maraming mga pahiwatig at bakas sa likod kaya iyon. Nakita sila ng mga sumunod sa kanila. Dustin, hindi pa nagtagal simula nang pumasok ka sa lambak. Kailangan mo, ilang lugar lang ang napuntahan at nakita. Sa katunayan, ang Fallen Divine Valley ay napakalawak. Marami naman. Mapanganib na mga lugar na marahil ay hindi mo pa napupuntahan noon. Bulalas ng payat na matanda. Tama iyan. Kahit na gusto kong makita ang higit pa sa lugar na ito kapag ang oras at opportunity allow. Sayang naman kung manalo ako sa competition na ito. Baka, kailangang umalis sa Fallen Divine Valley. Kung saan, ang misyon na darating na hinahanap si Master Frost at mabibigo si Master Brain. Napabuntong hininga si Dustin. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing gawain ng Dustin, Ingram at Tyrone pagpasok sa ang Fallen Divine Valley ay upang mahanap si Frost at Brain. Gayunpaman, ayon sa pagtatansya ni Dustin, imposible ang gawaing ito para makumplito niya. Kumusta sina Ingram at Tyrone sa lugar ng kompetisyon ng Preliminary Grade Divine Gods? Silang dalawa ang pinakamakapangyarihan sa mga Diyos nila. Antas, dapat ay maayos din nilang manalo sa kompetisyong ito. Bulong ni Dustin sa sarili. Matagal na rin mula nang siya ay nagkaroon komunikasyon sa dalawa. Ang kompetisyon na ito ay halos ganap. Inubos lahat ng oras at atensyon niya. Master Otis, mangyaring ipagpatuloy ang pagsasahimpapawid sa lokasyon ng aming base. Magkampo at makaakit ng mas maraming koponan. At saka, kailangan pa rin nating hanapin sila ng malay. Dapat meron mas maraming tao mula sa mga Diyos ng liwanag na bahagi ng 3,000 malaki at maliliit na universo. Sa tingin ko na ang sitwasyon ng 3,000 malaki at maliit na universo lalong nagiging tense. Kung talagang kinakailangan, magtitipon tayo ng isang grupo ng mga Diyos ng liwanag. At bumalik sa 3,000 malaki at maliliit na universo upang mapabuti ang aming lakas sa kabuuan. Utos ni Dustin at ipinaliwanag ang dahilan nito. Okay. Understood. Yung 3,000 malaki at maliliit na universo. Teka, para sa akin. Babalik kami agad. Haha, humagalpak ng tawa si Otis. Tiwala siya na kaya niyang manalo sa kompetisyon at makakaalis sa Fallen Divine Valley na buhay. At sa isang piraso, Dustin, babalik din ako sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo na kasama mo. Mangyaring ipakita sa akin sa paligid kapag nangyari iyon. Sabi ni Maggie, ang ilang iba pang katamtamang antas na mga banal na Diyos, na hindi kabilang sa 3,000 malaki at maliliit na universo. Anabangan din ito, mga espiritu, ay mataas sa loob ng koponan. Haha, welcome kayong lahat sa 3,000 malaki at maliit. Mga universo, sabi ni Dustin na may malapad na ngiti. Mayroon kaming higit sa 80 miyembro sa aming koponan ngayon. That's quite a malaking numero. Lahat, maghanda. Marami pang team ang tiyak na hahabulin tayo. Isa-isa, pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Mabilis na kinuha ni Dustin ang kanyang koponan pabalik sa kanila. Base camp upang magpahinga at maglagay muli ng kanilang sarili. Pagkatapos nilang patayin si Tyrell, nakuha din nila ang kanyang maliit na purple sword na isang magulong magic treasure. Nang makaupo na sila,
Ibinigay ni Dustin ang Jade Float kay Hair. Dali Saiyan. At kinuha ang lilang tayback para sa kanyang sarili. Dahil magaling si Dustin sa swordsmanship, naisip niya na ang purple. Mas angkop sa kanya ang espada. Oo naman. Pagkatapos niyang pinuhin ang maliit na lilang espada sa pamamagitan ng pagpasok ng sa kanya. Sword aura na maaaring magpatawag ng 13 bilyong atake ng espada. Sa lilang espada, ito ay naging mas malakas kaysa sa plauta. Pagkatapos, 3 tao sa pangkat ni Dustin ang maaari ng gumamit ng kaguluhan. Magic kayamanan. Ibig sabihin, sila ay sina Dustin, Otis, at Hair. Kung may 3 tao na kinokontrol ang magulong magic weapons, sa loob ng isang koponan, ang kanilang kabuoang lakas ay karaniwang bumaril sa tuktok ng ang kompetisyon para sa medium grade na mga Diyos na Diyos. Lumipas ang kalahating araw. Ilang iba pang mga koponan ang nakarating sa isang lugar na halos 40 milya ang layo mula sa kampo ni Dustin. Ilang saglit pa ang lumipas pagkatapos nilang tumuntong sa lugar noon. Agad siyang naalarma ng sentido ni Dustin sa sitwasyon. Sa mga mananakop, ang pinakamalaking puwersa ay may higit sa 120 miyembro. Gayunpaman, hindi pinansin ni Dustin ang pinakamalaking koponan at nagpatawag ng higit sa 80 Earth Dragons upang dalhin ang kanyang koponan sa ilalim ng lupa. Ang kanilang napili, biktima ay ang pangkat na may humigit kumulang 70 miyembro. Mamatay. Nanguna, sinakihan ni Dustin ang Earth Dragon sa lupa at nagmamadaling lumabas. Swoosh! 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 Nagningning ang maliwanag na liwanag mula sa lilang espada pagkatapos niyang buhayin ito at pagkatapos. Hiniwa nito ang kanyang mga kaaway. Puff! Puff! Sa isang iglap, 5 o 6 na tao ang agad na napatay ng purple. Tayback. Espada ay mas angkop para sa ay lubos na nasisiyahan sa kahanga-hangang kapangyarihan ng mamatay. Sunod-sunod. Mabilis na nagmamadali. Nag-iisang magulong magic treasure. Wala kahit isa. Ay ilang mga koponan pa rin. Lumabas ang mga dragon mula sa lupa at dumating sa kanilang. Boom! 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 12-dosenang milya ang layo. Nakakabinging mga tunog ng pagpatay at iba't ibang dagandong. Nang sumunod na mga oras, pinangunahan ni Dustin ang grupo sa pagpatay ng 3 pa. Mga koponan. Ang bawat koponan ay nagkaroon ng higit pa mahiwagang kayamanan sa kanilang pagkakahawak. Sila ay walang iba kundi at hindi mabibili ng salapi. Hindi lahat ng koponan sa loob ng kompetisyon ay may mahusay. Isang maliit na bilang ng mga koponan ang nagtataglay ng magulong kayamanan ng mahika. Team tulad ni Dustin na may 3 o 4 na magulong magic treasures. Ang mga pangkat ng kaaway na kanilang nakatagpo ay pumanig sa mga Diyos ng liwanag. Ay mga taong Hair at Otis. Natural na pinili nila. Dinala din nila ang ilan sa kanilang malalapit na kaibigan. Tulad ng kung paano nakulong si Hair sa Fallen Divine Valley sa mahabang panahon. Itong mga katamtamang antas na banal na Diyos. Tiyak, dumami na naman ang team members ni Dustin at ang dami. Mas naabot, nagpapagaling ng ilang sandali habang naghihintay sila ng bagong biktima. Sa koponan na nakuha, nananakit lang ng mga tao pero ipinaubaya sa mga miyembro ng team niya ang pagpatay. Kaya nila, gagawin. Araw. Iba't ibang mga koponan ang dumating upang tumingin. Binubuo ng bawat koponan, at ang ilan ay umabot pa ng higit sa 100 at 50 miyembro ng mga laban sa kompetisyon upang mabuhay hanggang ngayon. Ang kanilang lakas, hindi maaaring maliitin. Team Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga pakikibaka ay para sa wala kung ano sila. Si Otis at si Hair ay magkakasabay na unang maglulunsad ng sneak. Mga pag-atake sa kanila upang layunin para sa pinuno ng isang koponan. Ibinabaang, ang pag-atake ay palaging nagbunga ng mga kamangha-manghang resulta. Pangunahing puwersa ng kanilang mga kalaban. Magtatapos, biglang sumugod palabas mula sa 3 araw. Walang alinlangang nakakuha ng malaki ang kanyang koponan. 1,000 puntos ang ipinagmamalaki kaysa kay Dustin. Ang kanyang koponan pabalik sa base. Cross-legged. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya.
Isang malaking team ang paparating sa atin. Naabot nila ang isang lugar mga 50 milya. Layo. Mayroon silang hindi bababasa. Higit sa 250 tao. Mabilis na ibinaon ni Dustin ang anumang pagtataka sa kanyang mukha. Sa ilalim ng kontrol ng isip ni Dustin. 5 dragon sa lupa ang palihim na gumalaw. Sa ilalim ng lupa patungo sa posisyon ng malaking koponan. Dahil ang mga dragon sa lupa ay nabuo sa pamamagitan ng kakanyahan ng mismong lupa. Mahalagang enerhiya. Malaya silang nakakagalaw sa ilalim ng lupa nang hindi napupukaw ang anuman. Hinala. 50 milya ang layo. Isang pangkat ng higit sa 250 tao. Dahan-daang sumulong. Isang matangkad na binata na mataas ang noo at mukha na puno ng pagmamataas ang nanguna sa malaking koponan. Na may pagmamataas na tingin. Lahat na parang walang kapareha niya. Ang isa pang binata na may hawak na natitiklap na pamaypay. Hindi nagmamadaling dumaan. Kanyang panig. Sinundan ng iba ang 2 binata. Alston. Ayon sa nakuha naming impormasyon. Ang base camp ni Dustin. Dapat sa isang lugar sa lugar na ito. Sabi ng isang malakas na lalaki. Tinig na puno ng purong paggalang. Mukhang hindi naman malayo dito. Tumugon si Alston ng bahagyang tango ng kanyang ulo. Ngayong malapit na si Dustin. Mas mabuting magsagawa tayo ng masusing paghahanap. Hanapin at patayin siya. Kung gagawin natin ito, hindi natin kailangang sayangin ang napakaraming puntos sa isang reward. Para kunin ng iba ang ulo niya. Kaya natin siyang patayin mag-isa. Mungkahi ng isa pang lalaking nakasuot ng itim. Huwag kang mag-alala. Kahit papaano, sinasabi sa akin ng aking bituka na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng mga ito. Parang, marahil ay sadyang ikinalat ni Dustin ang impormasyon ng kanyang kinaroroonan. Para akitin ng ibang team dito para mapatay niya sila. Pero ganoon ba talaga siya katuso at makapangyarihan? Alam nating lahat na nasa Divine Realm lang siya. Ngunit lahat ng mayroon siya. Ang ginawa sa ngayon ay tila hindi naaayon doon. Sabi ni Alston pagkaraan ng ilang sandali. Nako, pupunta si Alston dito. Perpekto. Alston. Kanina pa kita hinihintay. 12 ng milya ang layo. Nakaupo si Dustin na nakakross ang paa sa base at nakarinig. Malinaw ang bawat salita ni Alston. Hindi niya maiwasang mapangiti sa naisip. Na malapit na niyang makilala si Alston. Hindi na balita kay Dustin na may matinding sama ng loob sa kanya si Alston. Alam niya na ang kanilang mga alitan ay kailangang malutas sa madaling panahon. Naniniwala siyang nalaman na ni Alston na galing siya sa 3,000 malaki at maliit na universo. Kung hindi niya papatayin si Alston sa Fallen Divine Valley, baka umalis siya. Ang 3,000 malaki at maliit na universo upang gumawa ng kaguluhan para sa kanya. Ang kinabukasan. Sinabi sa kanya na si Alston ay nagmula sa isang kataas-taasang universo na may isang malakas. Background. Madali niyang matansya na malamang si Alston. Sakit sa kanyang leeg. Alam niya ang lahat ng ito. Hinihintay niyang magpakita si Alston sa kanyang sarili. Nakalipas na mga araw. At ngayon, sa wakas ay naramdaman ni Dustin ang kanyang presensya. Mahigit 50 milya ang layo sa kanya. Naramdaman siya ni Dustin ng matagal. Fully. Tumigil tayo at maghintay dito para sa perpektong pagkakataon para umatake. Sinenyasan ni Alston ang kanyang koponan na magsimulang magtayo ng kampo sa patag na lugar. Kung saan sila maaaring tumira. Naniniwala ako na maraming mga koponan ang tiyak na magmamadali sa lugar na ito. Kapag dumating si Dustin at ang kanyang team, tahimik kaming magbabantay sa kung ano. Uri ng pandaraya ang kanyang nilalaro. Sa sandaling malaman ko ang lahat tungkol sa kanya. Ako mismo ang papatay sa kanya. Nang matapos siyang magsalita, pumili si Alston ng higit sa 100 niya. Matatalinong tagasunod na may mahusay na kakayahan sa paggalaw ng katawan. Binigay niya ang bawat isa sa kanila ng isang kulay na contacting stone at hiniling sa kanila na magtanong tungkol sa balita. Paulit-ulit niyang sinasabi si Dustin. Gayunpaman, wala siyang kahit kay titing. Ideya na ang ilang mga dragon sa lupa ay nakatago sa ilalim ng lupa sa hindi kalayuan. Galing sa kanya,
Pinagmamasdan nila ang kanyang mga galaw at nakikinig sa kanya. Mga pag-uusap habang ipinadala nila ang bawat piraso ng impormasyon pabalik kay Dustin. Totoong oras. Oh, may balak ka bang patayin ako? Haha, well, kung gayon, hintayin na lang natin kung sino ang unang mamamatay. Napangisi si Dustin nang malaman niya ang walang kaalam-alam na panunukso ni Alston. Hindi man lang namalaya ni Alston na siya ay tinitiktikan. Nang mapagtantong nasa kanya ang kapangyarihan. Napangiti si Dustin. Wala pang isang minuto. Napansin niya ang aura ng ilang estranghero. Ha! Mukhang kakapasok lang ng 50-mile radius ng tatlong magkakaibang koponan. Sa paligid ko, tingnan ko, parang nasa 150 tao. Ng bawat koponan. Napaisip si Dustin sa sarili. Totoo na sa kompetisyon na ito. Ang tanging mga koponan na nagawa. Mabuhay hanggang sa sandaling ito alinman ay nilagyan ng magulong mahika. Kayamanan o nagkaroon ng malaking bilang ng mga tao. Hey, everyone! Mukhang may gagawin pa tayo. Anunsyo habang tumatayo. May malabong ngiti siya. Magandang timing. Maghintay kahit ano. Nang kanyang pangkat ay tumayo at nagtipon. Saglit, dinala ng mga Earth Dragon ni Dustin. Malayo. Nalaman nilang ang pangkat na ito ay talagang mayroong higit sa 100. At 60 nang detalyado at nakumpirma na doon. Ito, naisip niya na ang pagtalo sa kanila ay magiging isang pirasong cake lang. Para mahanap agad si Dustin. Balita ko hindi siya Makita mo siya, palibutan mo siya kaagad. At sigaw ng payat na medyo may edad na. Siya ang pinuno ng pangkat. Whoosh! Wala kahit saan. Lahat sila, kahanga-hangang bilis, isang maliit na lilang espada. Espadang aura na kasisilaw, nangingibabaw, at matalas agad na naghihiwa ng malaking lugar ng espasyo sa alikabok. Isang magulo, ipinikit ng lalaking nasa katanghaliang gulang ang kanyang mga mata, habang nakatingin siya sa yaman. Sa harap niya, medyo nakaramdam siya ng takot. Ikaw ay sobrang mahinang boses na nagmumula sa figure na biglang lumitaw sa likuran ng sitwasyon. Nakakatakot. Marahas na pag-atake ang tinambangan siya mula sa likuran. Masyadong mabilis at hindi inaasahan ang strike. Sa mas mababa sa napagtanto ng kanyang pangkat na ang kanilang sariling pinuno. Sumabog pa. Inaatake mo ako sa likod. Sigurado ka. Ang mga magic treasure ay itinapon sa kanyang mga kamay at na-activate. Sila, lumipad. Para sa kanya, bigla niyang naramdaman ang pagyanig at pagiging ang lupa sa ilalim niya. Marahas na napunit, si Herat Otis ay lumabas mula sa lupa at isinaaktibo ang magulong magic treasure sa kanilang mga kamay. Tinabi nila ang pinuno. Ngayon na, pati na rin ang daan-daang Earth Dragons. Kaagad na sumugod palabas mula sa ilalim ng lupa. Para sa isang sandali. Ang alikabok at ang enerhiya mula sa lupa. Pumutok at sumabog. Napagtanto niyang inaatake siya ni Puff. Isang galaw lang. Basag na ang katawan niya. Ay isa sa mga namumukod tanging mandirigma. Para umahan. Hiyawan sa kanapuno ang kanyang. Nagulat siya. Nalaman niya na sa pangkat na ito. Mayroong mga 5. Ang mga Diyos ng katamtamang grado ay mga Diyos ng liwanag ng 3,000 malalaking. At, mahigit 100 tao pa rin ang nanatili mula sa isang pag-atake. Lahat sila ay sumali. Milya-milya ang layo. Nakaupo si Alston na nakakross ang mga paa sa pagmumuni-muni. Nang biglang nagbago ang mukha niya at bumukas ang palad niya. Makukulay na bato na walang tigil na naglalabas ng malakas. Alston, may nangyari. Nakita ko ang 2 koponan na mahigpit na naglalaban. Lumalayo ako pero may nakikita akong binata sa gitna nila. Siya, tumutugma sa hitsura at ang aura ng espiritual na kaluluwa na iyon. Dustin, hinahanap namin. Ang boses na nagmumula sa makukulay na bato ay parang masigla. Ganoon ba? Nakikita mo ba ang cultivation base ng binatang iyon? Curious na tanong ni Alston. Tumaas ang kilay niya habang may nakakalokong ngiti. Mukha. Lalapit ako para makita ko ng malinaw. Pagkatapos tumugon sa pamamagitan ng kulay na bato. Ang boses ay tahimik para sa
Sandali, Alston. Ang binatang ito ay nasa Divine Realm. Tumunog ang boses na nagmumula sa kabilang dulo ng kulay na bato. Nasa sabik. Haha, siguradong si Dustin ang brat na yan. Maganda ang ginawa mo, Ben. Manatili ka dyan at bantayan siya. Kung kahit anong mangyari, i-report agad. Papunta na ako doon kasama ang iba. Inipon niya ang kanyang mga tauhan at sinenyasan silang kumilos. Ha! Sa wakas, nahanap kita, Dustin. Maghintay at tingnan lamang. Babawiin ko ang aking magulong magic treasures at luha. Magkapira-piraso ka, deklare ni Alston habang nakangisi. Ilang araw na niyang hinahanap si Dustin. At ngayon ay natagpuan na niya. Kanyang kaaway. Terena, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Pinangunahan niya ang higit sa 200 medium grade. Mga banal na Diyos at tumungo sa kinaroroonan ni Dustin. Papunta na si Alston dito. Sa kabila ng pag-iwas sa kanyang pananaw. Malinaw na naunawaan ni Dustin. Bawat kilos at usapan ni Alston na para bang sakto lang. Harap niya, matapos marinig ang tungkol sa plano ni Alston na kunin siya. Nag-isip si Dustin. Habang tungkol sa kung ano ang dapat nilang gawin at ginawa ang desisyon. I don't think we have to face him right away. Huwag na nating sayangin masyado. Lakas pa natin. May iba pa tayong gagawin. Alam ng lahat na ang Alston ay may malaking koponan na higit sa 250 tao. Natapos pa niyang magpino kahit 2 magulo. Magic kayamanan. Ang kanilang kabuoang lakas ay magiging superior at nakakatakot. Alam ang lahat ng ito. Ayaw silang harmony ni Dustin. Tere na at manghuli tayo ng ibang team. Tinawag ni Dustin ang kanyang mga tauhan at dinala sila sa lupa. Tumungo sila, para sa isa pang pangkat ng higit sa 150 tao.